Nagsimula ang lahat ng pagmamaoy, pagmamarakulyo nitong Cayetano siblings dahil po dito. Clarify yung sinabi niyo po kahapon. Medyo vague kasi sir. Sabi niyo may malaking kasong nakaabang on the SEA Games po na sports complex. So, wait lang sir. May possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan niyo? Well, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa PISCO, yung Philippine SEA Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan because there are a huge amount of money na na-involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the DCDA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento sa initial na pumasok sa atin. Okay, sir. Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-imbestiga sa SEA Games? Although, field na siya ng controversies before, and, the head of PISCO was Alan Peter Cayetano. Well, I'm aware of that. Is the chairman of PISCO, So, hindi naman to renewed interest. It so happened na may mga lumabas ngayon na dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. So, it so happened, this is medyo controversial, narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, we settled it kung meron ba talagang dapat managot o wala, or kung ano talaga yung investigation. So, kailangan natin magkaroon ng report dito. Dahil nga dyan sa mga sinabi na yan ni Attorney Melvin Matibag, ayun na, idinawit na nila sa impeachment. Ito daw ay may kinalaman sa impeachment o ang kanilang pagiging judge. Samantalang ito namang si Pia Cayetano hindi naman nabanggit, hindi naman siya kasama doon sa kaldero ni Alan, kuda ng kuda. Syempre, understandable na yan dahil syempre, kapatid yan. Pero, hindi naman siya sangkot, diba? Hindi naman siya kasali. Ngayon, bakit pati si Robin nakikisali, no? Hindi kaya dahil si Digong ang presidente nung time na yon at na-triggered na naman siya dahil yung kanyang anito, dawit na naman sa korupsyon? Ito po yung video. 11 days before the 2019 SEA Games sa New Clark City na isa sa mga pagdarausan ng palaro, makikitang handa na ang amenities. Kabilang rito ang aquatic center na may disenyong hango sa parol at ang athletic stadium na hango naman ang disenyo sa crater ng Mount Pinatubo. The scattered orange and black-colored seats represent lava sputtering from the volcano. Pero tila ang pinakamainit na parte ng 40-hectare area na ito, ang kawa o cauldron na tinawag pa ng iba na kaldero. Ang presyo kasi nito, nasa 50 million pesos. Is that reasonable? And is that a correct prioritization? You have you lack classrooms. Each classroom will cost 1 million, and just for the caldero, which will be used only once, we will spend 50 million. Ito ang sisindihan sa torchlighting ceremony sa pagbubukas ng 2019 SEA Games. The government was really envisioning was to, do a really impressive hosting of the games and showcase the Philippine ingenuity. Sa ngayon ay nilalagyan na lang ng finishing touches itong paligid ng cauldron. Yung cauldron is 50 meters high and 3 meters wide. The foundation cost 13.4 million pesos while the design itself cost 4.4 million pesos. At yung construction mismo ay inabot ng 32 million pesos. That more than 4 million peso modernist design was by the late national artist for architecture Francisco Manyosa, whose other iconic works include the EDSA Shrine and the Coconut Palace.
Kaya para kay House Speaker Alan Peter Cayetano na siya ring chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee, ang cauldron raw na ito ay isang work of art. Kung makikita nyo, yung cauldron mismo ay hindi naman talaga mukhang kaldero na parang yung pinaglulutuan natin. It looks more like a giant torch which is actually standard in any major sporting event. Mas mataas ito kumpara sa oil torch-inspired cauldron ng Malaysia noong 2017 at sa DNA-inspired cauldron ng Singapore noong 2015. While there are no official reports regarding the costs of previous cauldrons, the budget for the 2015 SEA Games cost 264 million Singaporean dollars or 8.8 billion pesos, while the 2017 SEA Games amounted to 450 million Malaysian ringgit or 5.4 billion pesos. The 2019 SEA Games has a budget of at least 7.5 billion pesos, lower than Singapore's budget but higher than Malaysia's. Sabi ni Alan Peter Cayetano, magiging tourist destination daw yan. Yang lugar na yan, sa Capas Tarlac. At malaki daw ang kikitain ng gobyerno dyan sa mga infrastructure na yan. Dahil yan daw ay magiging, kumbaga, puntahan talaga ng mga turista. Kamusta kaya ngayon yan? Sa mga taga Capas Tarlac, pinupuntahan ba talaga yan ng mga turista? Parang hindi ko naman yan nadinig na sikat na pasyalan ngayon. Baka nga bulok-bulok na yung mga kagamitan dyan kasi napakatagal na niya umabot na ng halos 6 years na itong nakatiwangwang. Nagagamit pa kaya ito? Buo pa kaya yung mga mga kwarto, mga kama ng mga atleta? Biruin nyo ginastusan 7 billion. Napakaraming pera. Pero kamusta na kaya yan? Biruin mo yung kaldero, 55 million, 50 to 55 million yung ginastos dyan para pumapagawa yan. Isang beses lang po ginamit. Tama ba yun? Makatarungan ba yun? Na isinugal natin yung isang classroom, halaga 1 million, sabi isang classroom, 1 million daw. Imagine niyo ilang classroom ang sinugal natin dyan. O more or less, pagpalagay mo na, kung 1 million ang isang classroom, di 55 million yan, 55 na classroom ang isinugal natin para dyan sa kaldero ni Alan na yan. Napakamahal naman yan. I think sa simula pa lang dapat nabusisi na yung budget ng buong pag-host natin sa Southeast Asian Games. Of course, ang issue dito ay tayo ay host. So, dapat hindi naman tayo dugyot dun sa ating mga facilities. Kasi, syempre, yun yung isang aspect. This is a sporting activity. So, kinakailangan din magumanda rin yung sitwasyon ng ating mga atleta. Ayon naman kay Philippine Sports Commissioner Ramon Fernandez, may pagka-subjective daw ang pag-question ni Senator Drilon sa cauldron. Magkano lang daw ang 50 million pesos at napakaganda naman. Pero kung ilang Pinoy isang tatanungin, for me, okay lang din naman magbigay ng effort dun sa mga ganong events. Since somehow, pinapakilala din natin yung Pilipinas. Pero sana mas binibigyan din ng focus yung mga problems na kinakaharap natin. Hindi siya sulit dun sa nilabas na funds dun. Well, na pwede naman siya magamit dun sa ibang public service na ginagawa ng government. I think masyadong malaki po yung budget. Sana inalat na lang nila sa ibang bagay like supporting other sports instead of just doing that one specific thing para lang sa SEA Games. Torch po siya pero symbol po nung SEA Games po yun dahil mahalaga rin. Pero sa ganong kalagang 50 million, parang medyo mataas po masyado yun. the SEA Games is a tremendous opportunity to showcase Filipino hospitality. But may we not forget to keep the fire burning brighter for the athletes playing for our flag. Mula dito sa Athletic Stadium sa New Clark City. Ako, ayan na po yung mga anomalya. Ayan na po yung mga katarantaduhan, naglabasan na. Alam nyo, 6 years ago, itong mga balitang ito, pero hindi po ito kumukupas. At actually, dapat nga nating palakpakan itong si Melvin Matibag. Bakit? Sa tinagal-tagal po ng panahon nitong korupsyon na ito, ngayon lamang po ito maiimbestigahan ng maayos. Bakit? Alam naman natin nung panahon ni Digong, hinaharang nila ang investigasyon ng mga ganitong korupsyon. Bakit? Damay si Digong. Damay ang mga tauhan ni Digong. Damay ang mga alipores ni Digong. Damay ang mga kaalyado ni Digong. Sino kaya gumawa ng
nung ano na yan, Tarlac na yan, yung SEA Games na yan, yung napakagandang mga structure na yan, mga building, mga oval. Sino kayo gumawa niyan? Hindi kaya Diskaya? Baka alam nyo kung sino gumawa niyan, comment nyo dito, baka Diskaya. Ngayon, ito pa ang mga sinabi patungkol po dito sa napakaganda naman talaga na Tarlac City, yung ginawang sa Kapas Tarlac, ginawang SEA Games sa city, o kung ano man tawag diyan. Ang ganda talaga, hindi pa ako nakakapunta diyan. Ang ganda. Pero napakamahal naman ang ginastos. Ito nga sabi ni Drilon, no. Senate Minority Leader Franklin Drilon questions why officials prioritized spending 50 million pesos on an oversized cauldron to be used for the torchlighting ceremony during the 2019 Southeast Asian Games. Is it valid? Is it just that we do away with 50 classrooms to build a 50 million caldero that we use only once? I am not talking about overpricing. I am talking about the propriety. The standard cost for building classrooms is at least 1 million pesos. Imagine niyo yun, 1 million pesos ang isang classroom. Kung yan 50 to 55 million, kasi hindi nga natin alam kung magkano ba talaga. May balita noon, 50 million. May balita ngayon, 55 million. Magkano ba talaga? Sabihin na natin, sige, 55 million. Doon na tayo sa pinakamalaki. Di 55 classroom ang katumbas niyang cauldron na yan. Alam niyo po, sa totoo lang, kahit na ano pang sabihin dito ni Alan Peter Cayetano, kahit na yan pa work of art, kahit na yan pa ang pinakamagandang kaldero sa buong mundo, wala pong kwenta kung yan nakatiwangwang lang. Tapos hindi naman napapakinabangan. Di kung pinangkain na lang yan sana sa mga atleta, sa mga atletang Pilipino noon, baka napakarami pa nating gold na nakuha kung pinangsuporta na lang yan sa mga atleta natin. Baka lahat naka-gold. Di ba? Naka-gold award. Alam niyo po, parang ngayon lang nagsisink in sa ating mga Pilipino. Itong katotohanan na tayo po'y naloko nung panahon ni Digong at para tayong legal na nasindikato ng sindikato ni Digong, at itong si Alan Peter Cayetano ang isa sa mga nanloko sa atin at nanggancho sa atin dahil mas ginusto pa niyang gastusan ng pagkamahal-mahal, milyones, ang isang kalderong isang beses lang gagamitin. Pagkatapos nakatiwangwang na, kahit ibenta mo ngayon yan, sa magbobote, sa magbabakal, hindi aabot ng 55 million yung kaldero na yan. Syempre, alam naman natin si Alan Peter Cayetano, laging may dahilan yan. Laging merong palusot yan. Ito, panoorin niyo palusot. Balik Senado si House Speaker Alan Peter Cayetano. Yan ay para depensahan ang budget ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na kanyang pinamumunuan. Kabilang na riyan ang SEA Games Cauldron na umabot sa 50 million pesos ang halaga. Maaksyon si Nean Los Baños. Mismong si House Speaker Alan Cayetano na ang humarap sa budget deliberation ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of FISGOC. Siya rin kasi ang chairperson ng grupo. Una niyang ipinagtanggol ang nasa 6 na bilyong pisong budget para sa SEA Games hosting. Wala pa dyan ang gasto sa pagpapatayo ng mga pasilidad para sa sporting event. Why are we hosting SEA Games? Event like this is a matter of national pride. It focuses on our people, it focuses on our culture, it benefits us in tourism, foreign investment. So question, are we spending a lot of money? Yes. Is it excessive? No. Is it overpriced? No. Ang SEA Games Cauldron na una nang tinuligsan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon dahil sa presyong 50 milyong piso, dinepensahan din ni Cayetano. Ang cauldron ay isang monumento. Isa tong simbolo, isa tong work of art, di ba? Ito ay isang requirement sa lahat ng games because it symbolizes the games. Competition, the spirit, no?
So pag tinanggal mo to, what price tag can you put on that? No? And if you look at Singapore, 62 million ang ginastos. If you look at Malaysia, 18 million refurbishment, inayos lang. Alam nyo, naisip ko, pwede naman siguro dyan yung gagawa lang ng kaldero, gagawa ng mga parang mga binaluktot-baluktot na mga bakal, gagawa ng design, parang, alam nyo yung naisip ko parang yung bahay ng ibon, yung parang bahay ng ibon, tapos lalagyan ng papatungan ng parang kaldero nga, ganyan. Siguro baka mas mura yun. Tapos lagyan lang ng stand na 4 na stand na na paa na parang nakaano lang siya, nakaangat lang doon sa lupa, 'di ba? No, parang mas mura siguro yun. Kaysa yung ganyan ng mahal-mahal. Tapos ang nakatiwangwang lang, naging monumento lang ng korupsyon. Monumento lang ng korupsyon nitong si Digong at ni Alan Peter Cayetano. Alam niyo sa totoo lang hindi siya naaalala ngayon bilang isang monumento historical na kaldero. Kaldero ni Alan yan. Kaldero ni Alan yan. Pero bukod sa pondo ng SEA Games hosting, inusisa rin ni Drilon kung bakit pa kailangan ng bukod na komite gaya ng FISGOC para mga siwa dito. Gayong nasa batas na dapat ang Philippine Olympic Committee o POC ang dapat na gumagawa nito. The Philippine Olympic Committee, which is affiliated with the International Olympic Committee, is hereby recognized as the National Olympic Committee for the Philippines. It is autonomous in character. The Philippine Olympic Committee shall maintain its primary responsibility for activities pertaining to the country's participation in the Olympic Games, Asian Games, Southeast Asian Games, and other international athletic competitions. And the SEA Game Federation rules, it's either the Olympic Committee, but they will form a foundation that will be the organizing committee, or it could be a multi-stakeholder. We have no choice. If we don't want a foundation, we cannot host the games. Inungkat din ni Drilon ang 9.5 billion pesos na gastos sa Nuclear City Sports Complex kung saan lumalabas na 2 lang sa 56 sporting events ang gagawin dito, ang track and field at swimming. Hindi raw ba pwedeng sa Rizal Memorial Stadium nilang ginawa ang track and field? Lalo't mismong si PSC Chairman Butch Ramirez na ang umaming kung doon nga nasa 1.2 billion pesos lang sana ang gastos ng gobyerno bukod pa sa bayad sa mga engineer. You are saying 1.2 billion to refurbish the track and field and to refurbish the track and field to international standards, and a Coliseum, Rizal Memorial Coliseum at 1 billion, you can have that Coliseum. That's my assumption, Your Honor. Your assumption. We just want to establish that on the record because 9.5 billion was spent for this track and field stadium in Clark. To the rescue naman sa Senator Pia Cayetano sa ipinatayong New Clark City Sports Complex. The New Clark City allows them to run in a park-like environment outside because there's a river, it looks like a park. It looks like you're in nature as opposed to running in, sadly, what maybe we can rehabilitate one day, Rojas Boulevard. So that's the main difference. Noon pa pala to the rescue talaga itong si Pia Cayetano, no, konsentidor. Ngayon alam nyo, naisip ko, nga no, pwede naman pala sa mga luma nating mga stadium, pwede naman pala doon, sa Rizal Memorial Stadium, tas doon sa isa sinabi ni nitong si Drilon, di ba? Pwede naman pala pero alam nyo kasi, kapag ganong mga 1 billion lang ang gagastusin, tapos ire-repair lang, walang mananakaw. Alam naman natin na ang nakawan noong panahon ni Digong sa mga proyekto, billion-billion. Di ba? Kaya nga tayo nabaon ng halos nasa 7 trilyon na utang, at yan nga daw po pang pondo doon sa build program na parang 115 yata yung proyekto. 12 lang yung talagang natapos kasi wala hindi naman natuloy. Sinabi
pinang-utang para sa build. Pero wala naman tayong makakita. Yung iba nga, bumabagsak pa nga yung mga tulay di ba? Mga pinagawa ni Digong. Kaya siguro talagang tinuloy nila yan at ginawa talaga nilang bago. Kasi dun malaki ang kita. Dun malaki ang nakaw. 'Di ba? Para alam niyo ngayon lang nagsisink in sa akin po diyan, laki pala talaga ng ninakaw sa atin sa kaban ng bayan at ang laki talaga ng kinulimbat nitong mga alipores ni Digong. Kaya siguro ngayon talagang si Digong nandun sa ICC kasi daming katarantaduang ginawa no? Kinakarma. Talagang tadhana na ang nagkahon sa kanya, no? Ay nako, so yun lamang po at na-share ko lang sa inyo to, naipanood ko lang sa inyo to para manumbalik ang mga alaala ng kaldero ni Alan na talaga na mga, Diyos ko, napakaraming Pilipino ang nagugutom noong panahon ni Digong. Pero ang inuna ay etong kalderong pagkamahal-mahal. Na para sa akin, hindi ito isang monumento, hindi ito isang historical structure dito sa ating bansa. At sa mga susunod na panahon po, hindi na po yan kilala. Ngayon lang siya nakikilala ulit. At napakasama pa ng pagkakakilala dahil kaldero ni Alan ang tingin po dyan sa structure na yan. Hindi po siya nakikilala bilang isang monumento katulad ng monumento ni Rizal, monumento ni Bonifacio na talagang kapag nakita ng kahit bata, alam nila ay monumento ni Rizal yan. Ay, monumento ni Bonifacio yan. Hindi po siya makikilala kasi yan, katulad yan, kaldero ni Alan. Yun talaga ang tamang tawag dyan. So yun lamang po, thank you ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, kaldero ni Alan.